Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content, and for this video pag-uusapan po natin ang Facebook page na FTTM. So ano po ba ang FTTM? Ang FTTM po ay isa, follow the trend movement ay isa pong meme page, okay? Facebook meme page na merong 4.4 million followers, 4.7 million followers, or almost 5 million na yan. And ang pinopost nila is puro katatawanan. Yun lang yung kanilang ginagawa. Hindi po sila gumagawa ng reaction video or kung ano man. Satirical commentary po yung ginagawa nila. And wala namang masama sa memes, basta it is aimed ng hindi malicious yung intentions mo. Just, you know, just nagpapatawa lang, pwede na yun. But according to the complainant, hindi daw okay yun. Kasi kailangan ilagay natin to sa tamang konteksto. Okay, so eto muna yung simula. Eto, sabi sa Rappler, Facebook meme page FTTM faces cyber libel complaint. Okay, and ang nag-complain dito is isang local government employee, okay, LGU employee from Caloocan City. Anuhin lang natin, ilagay lang natin sa konteksto. Kasi nga government, government official tong or government employee. Ibig sabihin, public official siya, and usually kasi kung ang kinikriticize mo doon sa public officer or public official or public figures like us is yung aming ginagawa publicly, mataas yung kailangan mo pa ng isang level ng proof na dapat mong ibigay pa sa ating mga korte para sumampa yung kaso mo. Mamaya explain ko sa inyo yung dahan-dahan lahat, pero pumunta muna tayo dito sa konteksto nito. Okay, so the FTM for cyber libel and unjust vexation. Actually, mali ang report ng Rappler. Kasi ang final na complaint is eto, tatlo actually yan. Papabasa ko sa inyo. Okay, hindi siya cyber libel lang, okay? Saan ba yun? Ito, ayan. So, he filed a complaint with the Caloocan City Prosecutor's Office against FTTM, okay? Against dun sa mga, ito yung may-ari siguro nung page, and yung mga tao na yan, tatlo yung sinampahan ng kaso for alleged violation. Ito yung cybercrime, ito yung Magna Carta for PWD, and revised penal code for unjust vexation. So sinampahan yung FTTM ng tatlong cases. I'm not sure kung libel to, kasi baka in relation to cybercrime lang to, pero isang libel, isang sa PWD, at saka isang unjust vexation. Okay, so these are 3 cases in my opinion sa nakikita ko rito sa sinampa. Ayan. So it's not just libel, it's actually a multitude of cases na sasagutin nitong tatlong tao na to na as respondent for the case. Now, ano ba yung alleged defamatory post or yung post na in contention dito? Okay, so let's just also be parang yung naging aftermath nito, ikukwento ko din sa inyo, pero this is the post. This was post on June 7, 2025, okay? These are important. And then sometime between 8 to 9 ng June din, dinilit na tong post na to. I believe that this is already a mitigating factor, that when it was asked by the person in the picture na dinilit naman nila, nag-comply naman sila doon, kasi nga hindi naman talaga sulit for a funny post, hindi naman sulit yan para sa hassle na pagdadaanan mo. But the thing is, for some reason, nag-file pa rin ng complaint si Sir dito. Ngayon, ni-repost kasi siya nitong page na to. Actually, naka-follow ako dito si Philippine Server Notes, kasi mga Dota 1 postings yung ginagawa niya, nakaka-relate ako since I am from that era. So, hey Caloocan peeps, wag masyadong halata ang pagpapatch ng baka balat sibuyas na nahahalataan. Okay, so well, rights niya kasi na mag-file ng complaint if
for whatever reason that he has. Hindi naman yan sa pagiging balat sibuyas. I don't believe na yung buong Caloocan yung nire-represent niya. It's just one person. Wala talaga tong city na to sa Pasig City. Okay, I always look down on you and you'll say pathetic. Well, ako din naman hindi ako believe sa Caloocan in general. Mas gusto ko talaga sa Pasig kasi ang laki ng improvement ng Pasig. I'm from Pasig, and pag dumadaan ka kasi sa Caloocan, makikita mo parang kung ano siya nung 2010, gano'n pa rin ngayon. Anyway, off tangent yan na topic. But let's discuss about libel. Kasi sa libel po kasi mga lods, meron niyang 4 na elements na kailangan mong ma-hit para ito ay ma-consider as libel. Okay? So, ngayon, kung kayo po ay nagpo-post ng mga bagay-bagay, you really have to remember this, or at least may idea kayo kung ano yung kailangan yung alalahanin dito. Okay? So, yun ay merong 4 na elements. 1, 2, 3, 4. Okay? So, dito muna tayo sa yung defamatory statement. Okay? Defamatory, ibig sabihin, tama ba yung defamatory yan? Ewan ko kung tama yung spelling ko, pasensya na. But, dito, ang ginawa nila kasi, allegedly, ito daw post na to is defamatory kasi nga parang siguro kung dahil ginawa katawa-tawa or ginawang meme itong tao na to, that's already for them, they purported this as defamatory. So yan yung unang So pero ako, in my opinion parang hindi ko gets kung bakit yan. Parang hindi, in my opinion. Pero of course, hindi naman ako yung my appreciation of this post is not the same with the lawyers ng complainant. Okay, so number 2 yan. Number 3 is should be a publication. So this is for libel hindi pa to yung cyber libel. Okay, so may publication ba? Yes, meron. Pinublish to sa FTTM na may 4.7 million followers. And number 3, ito yung mahirap malis. Meron bang malis dito sa post na to? Ang sagot dyan, well, depende. Kasi, ano ba yung reason kung bakit mo pinost yan? For satirical purposes, paano kung napahiya yung tao? Doon pa lang. Kaso tinake down naman. Ang akin lang, yung actual malice, wala doon. Kasi dinilit naman nila nung nag-ask yung person to take it down. Hindi sila nagmatigas. Hindi sila nagpataas ng pride na sinabi, hindi, ano lang yan public, nasa public ka, walang ganon, dinilit lang nila when the person asked to take it down. So in my opinion, hindi mo makikita yung malice doon, yung actual malice doon na dapat niyang i-prove kasi nga etong tao na to is government official or government employee. Now, that is if you're going to assume that yun yung atake mo dito. Kino-consider mo siyang government official. Pero what if ang sasabihin ng prosecution dito is that hindi niya official function yung pagmamaneho as government employee. Sasabihin niya ganun, etong pagmumotor ko na to is a private function ko. So you have no right, ginagawa ko to as private citizen. Kasi magkaiba yon. Kasi kung ang malis kasi, magkaiba for public officials or public figures at saka sa private individuals. If they are saying na this person is doing this on his private function, baka sabihin niya na, ay hindi, private function ko to, idol. So, malice is presumed dito. Baka ganun. Di natin alam kasi di naman natin nabasa yung complaint. Nag-file naman lang siya and we're just guessing kung bakit cyber libel yung final nito. And lastly, identifiability. Okay? Ngayon, identifiability yan. Okay? Or kailangan tukoy yung tao. Pero nakatalikod How can that be? Paano mo nasabi na siya yan? Well, may mga jurisprudence na kasi tayo, mga lords, na
na ito, kunyari, itong GR number 146466, ito. Yung identifiability clause dito, teka lang, sana na nababasa nyo, dito natin nilagay. Yun, no. So, this is Arthur Borhal, Maximo Sullivan versus Court of Appeals, okay? So, ang sabi dito, yung petitioners is merit in order to maintain the libel suit is essential to be identified, although it's not necessary that he be named. It is also not sufficient that the offended party recognize himself as the person attacked. Kailangan may third party kasi, or may third pa ito. But it must be shown at least a third person could identify him as the object of the libelous publication. Isa pa, ito si MRVS publication versus sino ba tong nagano na to? Sino ba tong kalaban nila? Ito basta GR number 135306. Sige, hanapin natin yung identifiable. Ayan. Kailangan lang dito merong third party na makaka-identify doon sa tao as siya yung tinutukoy. Gets nyo? Isang example, di ba, nagmomotor siya. Nakatalikod siyang ganon. Tapos, merong lalapit sa kanyang kaibigan niya, pare, di ba ikaw to? Patay. Doon lang, identifiable ka na. Doon lang sa idea na yon. Just, kailangan lang may isang taong makakakilala sa'yo or a group of people na ikaw pala to. So, having said that, kung titignan nyo yung mga sinabi ko dito, pasok siya. Kung ikaw yung prosecution, ganun mo siya i-argue. Sasabihin mo, hindi naman niya public function yung pagpamaneho eh. So, bakit nyo kinikriticize yan? Or bakit nyo sinasatire yan? Number 2, publication. May publication ba? Meron. Defamatory statement, wala. Pinagtawanan kasi siya eh. Nung pinost nyo yan eh. Ginawa nyo siyang katawa-tawa eh. And then identifiability. Na-identify siya ng mga tropa niya eh. Kasi kita niya yung tindig, kita niya yung motor, and sabi niya nga, ganun. So, that is libel. Ngayon, since pinost siya sa internet, magiging cyber libel siya, which is, ang parusa yata is one step higher than the regular libel. Now, meron pang dalawa, PWD. Kung PWD talaga siya, meron na namang batas na nagpoprotekta sa mga PWD, yung 727, di ba, yung Article 727 ng yung Magna Carta for PWD, isa yon. And then unjust vexation naman, isa yan sa mga pinakamababang kasong pwede mong isampa sa isang tao eh. Ako may mga nagsampa na sa akin ng unjust vexation. Ano lang yun, hindi naman ganun kalaki yun. Kapag natalo ka, I think 30 days yung maximum nun for one count. And eto naman, sinama din nila yon kasi of course, if the person felt annoyed, yun lang yun eh, if the person felt annoyed dun sa ginagawa mo, they can already filed unjust vexation complaint sa'yo. So these are the three things na sinampa dito. Now, let's read dito sa patch notes, sabi niya dito. Based on the picture, is this person disabled? Well, kung papapakita niya talaga na may disability siya, kasi pwede naman yun eh. Kasi may card naman yung, yung mga na mag-identify sa'yo eh. And I don't think that they would file a complaint nang wala silang ebidensya. The fact na sinabi dito ng Rappler na merong etong Republic Act number 7277, ibig sabihin meron silang ebidensya tungkol dyan. Okay, so tuloy natin. Teka lang. Ito. So, how does this picture, online, nasagot na natin. There were no face. So, yung identifiability, nasagot na rin natin yan, di ba? Kailangan lang a third person or a third party could identify you as ikaw yung tinutukoy dito. Yun na po. Pasok na yun. How does this picture an online libel? Yun nga, kung napahiya, di ba? Doon lang. Do you believe that this was filed by a civilian at PWD? Yes. Sabi dun sa balita eh. May naman yan eh. Hindi naman kasi ka pwedeng mag-complaint nang hindi ikaw yung nagfa-file ng complaint, di ba?
Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, inutos sa akin ng kung sino to, inutos sa akin ng amo ko, ng boss ko, ng manager ko, ng mayor namin. Hindi, it doesn't work like that. You have to be the one who files the case. I don't know, man, may chop some onion, lol. We all know the answer. People from the higher ups think that this is so imperceptible. Well, we don't know that. Gets ko naman yung pinupunto nitong si Philippine Server Patch Note na baka may basbas galing sa taas kung sino man yon, di ba? Well, we don't know. Pero as far as filing a complaint is concerned, kung sino yung nasa dokumento, that is the one who holds. Gets nyo? So, kung sino yung complainant dyan, halimbawa si sir na nakatalikod, siya yung nag-file dito. Kaso, dito kasi sa picture na to, lawyers yung in behalf of, di ba? So, hindi, for all intent and purposes, hindi yan si mayor. Okay? Baka kasi, or hindi yan si vice mayor or any other else na employee. Ang nag-file niyan, document-wise is this person through his lawyers. Okay? Para lang clear sa inyo. Okay, so, ano ang takeaway natin dito, mga lods? Ang takeaway natin dito is that please, kung magpo-post po kayo ng kahit anong bagay sa internet, especially pag meron na kayong following, please understand all the yung liabilities nyo for posting, yun nga, yung cyber libel and stuff like that. Kasi lamang talaga kung may alam ka. It doesn't matter kung lawyer kayo or hindi. Basta you have to know this. Copyright laws, itong libel, unjust vexation. Ito, meron bang bago? Magna Carta for PWD, di ba? So, point here is that kailangan mag-ingat kayo lagi. And ako naman, I will not comment on this case except for just telling you kung ano yung mga nandito, kung meritorious ba to or hindi. That's not for me to assess. That's already sa piskalya. Sila na mag-a-assess niyan kung meron or wala. But ang standards kasi natin ngayon for complaints is mataas na kasi nga hindi lang probable cause ang hahanapin dito. Reasonable certainty of conviction. Kumbaga kung umakyat yan, medyo matakot ka na kasi baka alam mo yun, mas mataas na yung yung standards ngayon, baka makulong ka, di ba? For posting a meme, di ba? Well, ayaw naman natin yun, right? So, I would suggest kay sir na kapwa ko PWD is to just, kung kayang magkita sa gitna at magkapatawaran, go. Pero kung hindi naman, tuloy ang kaso. Ganun talaga ang buhay. Yun lang naman po yung sa akin for today. FTM, good luck po sa kaso. FTTM, good luck sa kaso. Patch Server Notes, thank you sa content. Gege mga lods.